Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos, salamat po sapagkat ang paglapit namin sa iyong presensya ay paglapit sa kadakilaan ng aming Diyos. At salamat po sapagkat sa iyong iglesia ay may mga talento kang ibinigay sa amin, may mga kaloob kang pinagkatiwala sa amin, may mga ministeryo kaming ginagawa upang patuloy kaming maging kapurihan sa iyong pangalan. Pagpalain mo po ang music camp na ito at ang aming seminar, ang aming mga pag-uusapan, ang aming pagbubulayan. Ikaw lagi ang magbukas ng aming mga puso, maghanda sa aming kaisipan, higit sa lahat, magpalakas sa aming espiritu. Salamat po sa lahat ng inaabot, Panginoon, ng tinig na ito, ng online music camp na ito. Ikaw po ang magpapala. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Good day, everyone. It is indeed an honor for me to be one of the speakers of this online music camp. And first of all, I would like to greet and thank our beloved apostle, the good man of the house, and the church council for this opportunity. And also to Bishop Osi Quiliao, the advisor of the Goodman Music, and to Pastor Kemwell, the chairman of the Goodman Music, and all the lecturers of this music camp. Congratulations to all of you. For our meditation in this seminar, we have our theme, Enriching God's Given Talent. Ang pagpapayaman, ang pagpapalago, ang pagpapaunlad sa talentong ibinigay ng Diyos sa atin. Napakahalaga po ng temang ito tungkol sa pagpapalago, pagpapayaman ng mga talento, ng mga gifts, ng mga ministry na tinanggap natin sa Diyos, sapagkat ito ay gagamitin natin para ipaglingkod sa iglesia ng Panginoon. Dahil yan po ang purpose. Bakit binigyan tayo ng Diyos ng mga kaloob sa church, ng mga talento, ng mga ministry? Kagaya po nitong ministry natin sa music. And sabi po rito sa 1 Peter chapter 4 in verse 10, as each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. Kaya ano po ang sabi ng salita ng Diyos? As each one has received a gift. Ang bawat isa sa iglesia na tumanggap ng kaloob. Ano ang sabi? Ipaglingkod sa inyo rin. Minister it to one another. Ang ibig sabihin, ipaglilingkod sa iglesia ng Panginoon. Kaya napakahalaga po na anumang mga kaloob na tinanggap natin, anumang talent na meron tayo, lalong-lalo na po sa tinatawag na music ministry, ay atin pong ma-enrich, atin pong mapalago. Kaya nga po ang banal na kasulatan, sa tuwing bumabanggit ng ministry, every time the Bible speaks about ministry, it refers to the specific work that we do in the church. Pag sinabing ministry, pag sinabing gift o talent sa Bible, ay hindi lang basta talento ito. Ito'y paglilingkod. It's a specific service, a specific work that we do in the church. Dahil yan ang dahilan bakit ang mga Kristiyano, ang bawat mananampalataya, ay binigyan ng kaloob at mga kaloob na nagkakaiba-iba sa isang layunin. Ang paglingkuran, ang ipaglingkod ito sa katawan ni Kristo na siyang iglesia. Kaya dito po sa Romans chapter 12, sa verses 4 and 5, ang sabi po yung ganito, for just as each one of us has one body with many members, and these members do not all have the same functions. In verse 5, so in Christ, we, though many, from one body, and each member belongs to all the others.
Kaya ang sabi sa talatang binasa natin na bagamat maraming mga sangkap, o ang tawag dito sa talatang binasa natin, though with many members, and these members do not have the same function, pero iisa lahat tayo. Ano ang sabi? Para tayo sa katawan ni Kristo na siyang iglesia. Kaya sa church, iba't iba ang mga ministry. Iba't iba ang talent. Pero mapapansin ninyo, ang music ministry sa church ay may napakalaking role. Dahil pag ating pong titignan, ang lahat ng services natin, walang buhay kung alisin mo ang music ministry. Tignan ninyo ang mga parts sa pagsamba. We start by singing. Kaya magsisimula sa awit kaagad. Holy, holy, praise and worship, at mga song of praise sa bawat part. Na pagbibilangin mo, mas mahaba ang part ng awitan ng music sa mga malalaking gawain ng Panginoon. Do ang mensahe talaga ang ating main. Halimbawa, ang messages ay mga 1 hour, o kung ginaganahan ng speaker ay 1.5. At pag ganadong-ganado pa ay umaabot ng 3 hours. Pero, pag iisipin ninyo, ang dominant pa rin ng mga parts is music. Imagine a church service without singing. O isipin nyo kung walang awitan. Yung pagsamba, walang awitan. Yung mga midweek, walang awitan. At isipin nyo kung walang mga instrumentalist, walang mga instrument na gagamitin, hindi magiging masigla ang gawain ng Diyos. Although ang ating pinangahawakan at kalakasan lagi ay salita ng Diyos. Pero it adds sa ganda ng gawain pag may mga awitan, pag may mga instrumentalist, o mga backup singers. Napakahirap din kung isa lang din yung kumakanta. O halimbawa, tawagin mo yung choir o ang choir ng ganitong lokal. Tapos yung aawit ay nag-iisa. Paano naging choir yun? Kaya minsan ang MC, pag hindi niya alam, tatawagin niya ay choir ng lokal. Yung pala, isa lang yung darating. Kaya makikita natin na may napakalaking part ang music ministry sa church. Kaya napakaganda itong ginagawa ni na Pastor Kemuel na pagtatakda ng ganitong music camp para masangkapan ang ating mga kapatid sa iba't ibang aspeto ng music ministry sa church. Kaya nga maraming tuwang-tuwa ngayon dahil ang kanilang pagle-lesson ay global. Isipin niyo, to prepare the 50th church anniversary of the church. Nag-titrain sila ng mga instrumentalists sa strings at sa iba pang mga instrumento na gagamitin sa orkestra. Sabi nga nung ibang mga kapatid, pagbabayaran mo yan ay napakamahal ng babayaran mo. Pero palibhasa nga sa church, itinuturing nating paglilingkod, anumang talento na meron tayo, gusto nating ipagamit yan sa gawain ng Panginoon. Alam nyo ang napakaganda sa mga kapatid na involved sa ministry. Natutupad sa atin yung plano ng Diyos. Katunayan, originally, ang tao nilikha ng Diyos para ipaglingkod sa Diyos at sa tao ang kanyang kakayahan. Kaya dito sa Genesis, sa chapter 1, verse 28, sa isang translation ng Bible, sa AMPC, ang sabi, binasbasan ang tao. Anong sabi ng Panginoon? Be fruitful, multiply, and fill the earth, and subdue it. Nakapaloob dyan, kasi sinasabi ng Panginoon na maging mabunga, mag-multiply, hindi lang yung dami ng tao.
kundi ang sabi dito sa open and close parenthesis, using all its vast resources in the service of God and men. Kaya, pag ang tao pinagkatiwalaan na ng Diyos, gagamitin niya ito sa paglilingkod sa Diyos at para sa tao. Hindi ito matutupad, itong talatang ito, pag wala kang kaloob na ipinaglingkod sa Diyos. And we praise God because in the church, we fulfill the purpose ng pagkalikha ng Diyos sa atin. And sabi rito sa Ephesians chapter 2 in verse 10, for we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Noon pa man, diyan na tayo ng Diyos itinalaga na magamit sa Panginoon, na magamit ng Diyos bilang kanyang nilikha. Kaya biyaya ng Diyos pag ikaw ay nasa church, nagkakaroon sa iyo ng katuparan. Ang reason why you were created, why you are created by God. At ang sabi pa ng salita ng Diyos sa church, once you have that talent, once you have that gift, once you have that ministry na nagagamit sa paglilingkod, anong sabi ng salita ng Diyos? Mamomotivate ka para lalo kang tumibay sa pananampalataya. Kaya yang may ministry, yang may talent na ginagamit sa gawain ng Panginoon, malalakas yan. Basahin ninyo ang sabi rito sa 2 Corinthians 4 in verse 1. Therefore, since we have this ministry, just as we receive mercy from God, granting us salvation and opportunities and blessings, we do not get discouraged nor lose our motivation. Anong sabi rito? Yang ministry na tinanggap natin sa Diyos, anong sabi? Nag-grant sa atin ng opportunities and blessings, not only salvation. Bakit to? Sapagkat pag may ministry ka, hindi ka madi-discourage. Kaya ang ginamit niyan sa wikang Tagalog, sa 2 Korinto 4, talatang 1, sabi doon, sa pagkakaroon ng ministeryong ito, hindi kami nang hihina. Kaya yung ministry, magpapalakas sa'yo. Kaya itong music camp ay napakagandang pagkakataon para tayo ay matuto, para lalong lumago, malinang yung kaloob na tinanggap natin sa Diyos. At ang napakaganda niyan, pag merong kang kaloob na pinapalago sa Diyos, na ginagamit sa Diyos, hindi ka manghihina. Kaya pag hiwalay ka talaga sa mga kaloob, pag hindi mo talaga ginamit yan, hihina ka. Salamat sa Diyos sapagkat sa music camp ay natutulungan tayo, nagagabayan tayo para lalong lumago at magamit ng Diyos itong mga kaloob natin, especially sa music. Ngayon tignan natin, how can we minister our enriched gifts to the church? Paano natin ipaglilingkod ang mga pinalago nating mga kaloob sa iglesia? Sa ating pagbubulay ngayon ay ibibigay ko sa inyo ang 3 A's to minister our enriched gifts to the church. Una, yung first A is the ability. Yan ang unang way to minister, to use our enriched gifts to the church. Ability. Nang sabi rito sa 1 Peter chapter 4 verses 10 to 11, ito yung ability that God supplies. Ang abilidad na sinusupply o tinutugunan ng Diyos. Basahin po natin. As each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. In verse 11, if anyone speaks, let him speak as the oracles of God. If anyone ministers, let him do it as with the ability which God supplies,
that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory and the dominion forever and ever. Amen. Kaya sabi po sa talata, anuman ang ating gagawin, magsasalita ka o magmiministeryo ka, gagawin mo yan. You will do it with the ability which God supplies. Bakit po? Para ang sabi, sa lahat ng bagay, ang Diyos ay maluwalhati. Of course, when you think that ability ay para lang sa iyo, hindi mo yan magagamit sa Diyos. Kaya nga ang payo ni Pablo dito sa 1 Corinthians chapter 4 and verse 7, ang sabi, do not think that any of you are better than anybody else. You received from God everything that you have. So you have no reason to be proud of what you have. It's all a gift. Kaya ang sabi po dito sa talatang ito, huwag mong isipin na ikaw ay mas magaling sa iba. Dahil lahat ng bagay tinanggap mo sa Diyos. So you have no reason to be proud of what you have. Hindi ka magmamataas. Bakit? It's all a gift. Kaya when you think, when you know, when you have that awareness, na yung gift na nasa iyo ay galing sa Diyos, at inisip mo na yung ability na yan ay bigay sa iyo ng Diyos, hindi ka daw magmamataas. Bakit? Sapagkat kinikilala mong kaloob ito ng Diyos. And we can only be used by God if we believe that it came from God. If you believe that it is God's gift, anong sabi? You will never think na ikaw ay mas magaling sa iba. And you will have no reason to be proud. Bakit? Dahil yung ability na yan, sinupply lang ng Diyos sa iyo yan. You will use your ability according to the grace that God supplies, nang sabi, so that you can serve others. You can bless others. Kaya sabi rito sa isang translation sa 1 Peter chapter 4 and verse 10, each of you has been blessed with one of God's wonderful gifts to be used in the service of others, so use your gift well. Kaya ibinigay sa iyo ng Diyos yan upang magpala ka sa iba sa iyong kaloob na tinanggap. God gave you that talent to bless others, to benefit others. Not yourself, not ourselves. Kaya iyang kaloob, ibinigay sa iyo ng Diyos yan para sa kapakinabangan ng iba. At yung kaloob naman ng iba ay para sa kapakinabangan mo. God gave other people talents that benefit you. Ganun yan. Yung talent mo ay para sa iba. Yung talent naman ng iba ay sa kapakinabangan mo. Halimbawa, when we sing, yan bang awit para sa sarili mo? Isipin mo kung ikaw ay kumakanta para lang sa sarili mo. Nagpa-practice kang mabuti, nagbo-voice lesson ka para sa sarili mo. Ano pang kapakinabangan nung iyong paghahanda kung sa sarili mo lang yun gagamitin? Of course, ang mga talent natin ay para sa iba, for the benefit of others, lalo na sa church. Yang mga awit na para sa iyo, ay yan yung mga kinakanta mo lang sa loob ng banyo. Hindi yun pangmaramihan, hindi yun para sa iba. Pero yung pag-aaral mo, yung pag-i-improve mo sa iyong sarili, it will always benefit others. Kaya yung gift mo to bless the brethren in the church. Kaya yung talent, kaya binigay sa iyo ng Diyos yan, to bless others, to serve others. Ganyan din kahit sa sanlibutan, ang mga posisyon ng tao, halimbawa, yung tinatawag na public figure. Kaya kung tawagin na niyan ay public figure. Yung taong may talent, yung sikat na tao,
Ang tawag na sa kanya ay public figure. Parang pag-aari na siya ng publiko. Kaya yung mga sikat, parang meron silang pananagutan na maglagay lagi sa YouTube ng kanilang mga update. Kung ano yung kinain nila, saan sila nagpunta. Kasi parang nagiging public figure na sila eh. Halimbawa, ang ating mga government officials, ang tawag sa kanila, public servant. Ang paglilingkod na nila, ang karamihan ng oras nila para sa publiko. Kaya yung, kumbaga, ang kanilang activity, ang kanilang figure is for public consumption. Pati ang mga kasaysayan nila. It is also true with the church. Ang ating talent ay for the benefits of the church. Kaya tamo, pag nagpapatotoo tayo, our testimony, our story na mga ginawa ng Diyos sa atin, lumalakas yung iba. Kung sarilinin mo lang yan, ikaw lang ang makikinabang. Kaya yung ability that God supplies must be ministered to others to glorify the name of the Lord. Kaya yung mga talent natin, pag pinagbuti natin yan, ay lalong makikinabang ang church. Kaya nga sabi ko nga sa inyo kanina, napakaganda itong ginawa ng Goodman Music Ministry at ang lahat ng mga kasali dito. Bakit? It discovers talent, it develops talent ng mga kapatid. Kaya, siyempre, pag na-develop, saan yan magagamit? Sa church. So that we can minister the brethren with the ability that God supplies. Kaya maaaring sabihin natin, paano po? Paano na lang po ako, pastor? Kung lahat ng talent ko ay para na lang sa iba. Sabi ko nga sa inyo, huwag kang mag-alala. Dahil yung talent naman ng iba ay para din sa iyo. Kaya sa church ganon. Ang ating talent ay kapakinabangan ng bawat isa. Halimbawa, ang ating music ministry, it contributes sa ministry ng pastor na nangunguna sa lokal. Siyempre, bago siya tumayo, ang ganda na ng ambience ng service. Masaya na ang kapatid. Ang mga bisita, parang prepared na ang puso bago dalhin ang mensahe. Yung mensahe naman ng pastor, kapakinabangan naman ng lahat. Kaya yung pastor natutuwa din dahil may mga kumpletong music na, mga ministry sa local church niya. Nagbe-benefit din siya kasi lalong gumaganda yung kanyang pagpapastor. At the same time, yung mga kapatid naman na may mga ministry, yung mensahe naman na dala niya, yung kanyang pangunguna, yung kapangyarihan ng Diyos na nasa kanya, na nagdadala sa pagbabago, kalakasan ng kanilang paglilingkod, ang mga himalang nagiging karanasan nila. Doon naman sila nagbe-benefit. Kaya nga ang sabi ng salita ng Diyos, bago ka maging pagpapala sa iba, before God will bless others with your gift, ikaw muna ang pagpapalain ng Panginoon para ka naman maging pagpapala sa iba. Our blessings to others will come back to us, will come back on us. Yan ang patakaran ng salita ng Diyos. Diba, ang sabi sa Luke 6:38, give and it will be given you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For the measure you use it, will be measured back to you. Hindi lang yan sa pagbibigay, sa financial. It is also true with the gift that we give to the church as our service. Kaya nga pag ating titignan sa salita ng Diyos, yung ating gifts, yung ating talents,
investment mo yan sa Panginoon. Habang ginagamit natin yan, napapalaki mo ang pagkakatiwala ng Diyos. Puntos mo yan. Kaya tingnan nyo dun sa tinatawag na parable of talents. Sa Luke 19:13, ano ang sabi ng Panginoon dito? Before he left, he called together 10 of his servants and divided among them 10 pounds of silver, saying, invest this for me while I am gone. Kaya dito makikita po natin na yang dito sa parable of talents, yang sinasabi ng Panginoon, yumaong kayo, ipangalakal ninyo hanggang sa pagparito ko. Ang salitang ginamit pala niyan ay invest this for me while I am away. Ang ibig sabihin ng mag-invest, to invest means to commit money in order to earn a financial return. O, ang iko-commit mo maaring salapi o isang produkto in order to earn a financial return. Kaya pag sinabi ng Panginoon invest, He is expecting something in return. Ito rin ay totoo sa ating mga kakayahan na nagagamit sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya itong parable of talents, of course, this is a parable. May spiritual meaning nito. At ang pangangalakal diyan, yung pag-invest diyan, ay ang mga gawa natin sa Diyos. Kaya dito sa Luke 19:16 to 19, pagbabasahin natin yung mga verses na yan, makikita natin na yung first servant na tumanggap ng 10 minas, na-invest niya at napalaki niya. Kaya ano sabi nitong first servant dito sa verse sa Luke 19:16, Master, I invested your money and made 10 times the original amount. Anong sabi nung Panginoon? Verse 17, well done, the king exclaimed. You are a good servant. You have been faithful with the little I entrusted to you. So you will be governor of 10 cities as your reward. Kaya sabi ng Panginoon, yamang napalago mo, you will be governor of 10 cities. Mamamahala ka ng 10 bayan. O, alam natin, sabi ko nga sa inyo kanina, yung parable may spiritual meaning. At ang pinag-uusapan diyan, mga kapatid, ang spiritual na kahulugan niyan, yung mga gifts, yung mga talents, yung mga ministry na tinanggap natin sa Panginoon, nag-i-expect ang Panginoon na mapalago mo. Kaya yung paglilingkod natin sa Diyos, yung pagtatapat natin sa ating mga ministry, that is our investment sa Panginoon. Kaya pag hindi mo pinalago yung talent mo, hindi mo ini-invest yung gift, yung talent na binigay sa iyo ng Diyos. Kaya tignan nyo yung pangalawang servant. Sabi niya, kumita uli ako ng 5, naparami ko ng 5. Sabi ng Panginoon, you will be governor of 5 cities. Kaya ano ang tawag dito sa mga aliping ito? Ayon sa talatang ito, faithful and good servant. Pero mapapansin nyo, yung isang alipin na ang tawag dito sa parable na ito, the other servant. Hindi niya ininvest yung tinanggap niya. Itinago lang niya, nang sabi sa salita ng Diyos, inilagay niya sa isang panyo at hindi niya pinalago. Bakit? Ang iniisip niya na ang kanyang Panginoon ay mabagsik. Gumagapas sa hindi niya pinaghasikan. Ngayon, anong sabi ng salita ng Diyos? Ang Panginoon ay nagalit sa kanya. Kaya pag hindi natin ginamit ang ating talento, parang sinasabi mo rin na ang Diyos ay mabagsik. Ang sabihin, wala siyang pakialam. Ang iniintindi lang niya ay ang kanyang sarili. Hindi po totoo yun. Dahil kapag ikaw ay nagtapat sa Diyos,
yung pagtatapat mo, ikaw rin ang makikinabang. Sapagkat yung gantimpala ay ibibigay hindi sa iba, kundi doon sa nagtapat. Kaya itong parabolang ito ay lesson sa atin. That if we will not use our talent and ministries as investment, mawawalan tayo. Pati puhunan natin aalisin sa atin. Tignan niyo yung other servant na hindi pinalago. Pati yung nasa kanya, binawi ng Panginoon at ibinigay sa iba. If we will not use our ability that God provides, ibibigay yun sa iba ng Diyos, yung opportunity para magamit mo ang kaloob mo. Ibibigay yun ng Diyos sa iba. At pag yan inalis ng Diyos, pati puhunan mo aalisin sa iyo. Napakahirap nun. Pag pati puhunan ay alisin sa iyo, you will have no opportunity na. Dahil halimbawa, maaaring hindi ka nakapagnegosyo, pero kung yung puhunan mo ay nananatili pa, meron pang possibility na makabawi ka. Pero pag yung capital na, bawiin na sa'yo, wala na. Ganyan din sa ating mga talents. Yung natitira na lang sa atin. Pag hindi mo pa yan mapalago, mawawalan ka na. Mabuti kung may natira, pero paano kung wala na? Diba doon sa Revelations 3 and verse 3, ang sabi ng Panginoon, papagtibayin mo ang iyong sarili sa mga bagay na natitira. Kaya pag may natitira pa, meron ka pang papagtitibayin. Halimbawa, maaaring tayo yung mga kaloob natin, napabayaan natin, hindi natin nagamit sa matagal na panahon. Pero kung may natitira pa, madidevelop mo pa yan. Doon ka mag-start. Doon uli kung ano yung nasa'yo, kung ano yung natira sa'yo. Doon ka uli mag-start hanggang sa makabawi ka uli. Pero it's another story. It's another thing kung binawi na pati puhunan sa'yo. Pag pati puhunan ay wala na sa'yo, wala nang natira kahit kaunti, wala ka nang pagbabawian. Ganyan yung mga nawala sa paglilingkod, yung mga nag-backslide, yung mga tumalikod. Naubos na ang lahat sa kanila. Kaya kuminsan yung mga matagal na backslide, nagpabaya sa paglilingkod, kahit anong bawi nila, kahit anong sikap nila para mabawi, kahit binigyan na sila ng chance para bumawi, hindi na rin sila makabawi. Meron akong kilalang kapatid na ganun na, kumbaga sa awa mo sa kanya, dahil hindi makabawi, ikaw na mismo ang nagbigay ng chance para kahit parang hindi pa talaga pwede dahil naawa ka sa kanya. Pero that time na binigyan mo siya ng chance, hindi pa rin niya nagawa. Kaya minsan may pagkakataon na binigyan mo na, halimbawa, binigyan mo ng chance na umawit dahil matagal nang di nakakaawit. Nag-practice siya, pinaghandaan niya. Pero nung time na aawit siya, may biglang nangyari na hindi siya nakasimba. Simula nun, di na siya nakapaglingkod lalo. Pero, pinagbigyan mo dahil bumalik. Ang ibig sabihin, posible, kaya hindi na siya nakabawi. Yun sinasabi sa talent, na como hindi na niya pinagbuti, hindi niya pinarami, anong sabi ng salita ng Diyos? Kinuha ng Diyos yung nasa kanya, ibinigay sa iba. Kaya ang sabi ng Panginoon, yung meron, dadagdagan pa. Kaya yung mga nagtatapat sa mga talento, dadagdagan pa lalo ng Diyos yan. Pero yung nagpabaya, lalong mawawalan. Kaya mga kapatid, huwag tayong papayag na hindi magamit ng Diyos ang ating talento.
Palaguin natin anumang talent na nasa atin. Anumang ministry na binigay sa atin ng Diyos. Use your ability that God provides. Gamitin mo ng gamitin. Bakit? Hanggang pinuprovide ka ng Diyos ng ability, hanggat binibigyan ka ng Diyos ng talento, binibigyan ka ng pagkakataon ng mga ministry. Huwag mong sayangin yan. Palaguin mo yan. Kaya napakaganda yang dumadalo na mga ganitong pagtitipon. Nakikita ng Diyos that you are willing to learn. You're willing to improve. Gusto mo na i-enrich ang anumang kakayahan na nasa iyo. Second A na paraan to use our talent, our enriched gift to the church is availability. Yang availability, ang ibig sabihin niyan, an available person or thing. Kasi we may have abilities, pero kung hindi naman tayo available, hindi ka rin magagamit sa church. Kaya ang halimbawa niyan dito sa salita ng Diyos, yung availability, itong si Peter and Andrew. Ang sabi rito sa Matthew 4:18-20, as Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. At once they left their nets and followed him. And immediately they left the boat and their father and followed him. Kaya makikita po natin yung kaisipan dito, yung tinatawag na availability. Kaya si Peter at yung brother niyang si Andrew, dumaan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, come, follow me, and I will make you fishers of men. Anong ginawa nila? Hindi na nagteka-teka. Iniwan agad nila ang kanilang lambat. Kaya they left their nets. Sa verse 22, nilinaw ang mga iniwan nila, not only the nets, the boat, but also their father. Ang ibig sabihin yung tatay, yun ang nagpatrabaho sa kanila. Yung boat, yun ang kanilang source. Yung pangingisda at yung net na ginagamit nila. Kaya pag ilalagay natin yan sa ating may mga ministry sa church, lalo sa music, ang ibig sabihin, ginagawan mo ng paraan na maging available ka. Dahil kahit anong galing mo sa iyong talent, pag hindi ka available, kailanman hindi ka magagamit ng Diyos. Halimbawa, especially sa ganitong mga talento, yang musician ka, instrumentalist, singer ka, kailangan talaga ng practice dyan. Kaya pag ikaw ang tamad mong maging available sa practice, ina-announce na, may chat group na, may paalala pa, may tawag pa, hindi ka pumupunta. Lalo na ang mahirap, yung actual na. Wala. Yung iba naman gusto sa actual, pero sa practice ayaw sumama. Hindi ganon. Para magamit ka ng Diyos, you will not just give or use your ability for God. Be available. Give your availability. Bakit? Sapagkat useless ang talent na walang panahon para ipagamit sa Diyos. Naalala ko tuloy, may pagkakataon na sa isang lokal, yung mga kapatid na puyat, sa kapa-practice, magdamag. Kaso nung umaga, hindi nagising. Kaya wala ring kumanta. Yun, nasobrahan naman yun. Pero ang pinag-uusapan natin is availability. Sa isang may talent sa church, napakahalaga maging available ka. Alam nyo, dito sa abroad, yan ang napakahirap. Yung mga OFWs, yan ang pakikibagbakan ng mga kapatid. Yung availability, yung time, yan talaga ang kalaban dito sa abroad. Dahil naparito sila para
magtrabaho, kaya lahat sila occupied ng mga trabaho. Pero by God's grace, inilalaban ng maraming kapatid yan. Kahit yan may pasok sa umaga, lumalaban yan ng magdamagang practice. Kaya pag nag-practice, inabot ng umaga, inabot ng alas 6. Magbibihis lang ng kaunti, diretso na yan sa trabaho. Bakit? Pag hindi mo ilaban ang panahon na makapaglilingkod ka sa Diyos, walang mangyayari. Halimbawa dito sa Dubai, pag kami ang in charge sa online na service, mahirap din yan gawa ng ang mga kapatid ay available lang sa gabi. Dahil dito, hindi naman lahat ng sa media ay mga pastoral o ministro. Ang karamihan dyan ay kapatid. Ilan lang halos ang involved na Bible student yan o ministro. Halos isa lang na ministro. At 2 pastoral, isang Bible student, yung isa ay probationary pa lang. At yung in the rest, mga kapatid, yung mga umaawit, yung mga instrumentalist, paano makakatape yan? Kung hindi talaga sila magbibigay ng kanilang, if they will not make themselves available. At pag sinabing available, magdamagan ang ibig sabihin niyan. Kaya biyaya ng Diyos, ang mga kapatid dito, nasanay na rin kahit anong puyat. Kaya yung 11 p.m. dito, maaga pa yan. Kaya pag nag-start ng gawain ng 8, natapos ng 10, ang practice niyan 11, hanggang wala ng oras yan. Kaya pag nag-announce yan ay onwards ang nilalagay. Wala na kasing masabi kung hanggang kailan. Lalo kung taping, hindi malaman kung anong oras pa matatapos. Pero bakit nakagagawa ng paglilingkod? Because they made themselves available. Our ability is nothing without giving our availability to the Lord. So, give your ability, give your availability para magamit ka ng Panginoon sa iyong talento. At ang panghuli, itong pangatlong A is attachment. Pag sinabing attachment, ang ibig sabihin niyan ay a strong feeling of affection or loyalty for someone or something. In short, para ka magamit ng Diyos, kailangan may malalim kang pagmamahal sa ginagawa mo. May attachment ka doon sa awit na kinakanta mo. Tingnan ninyo, may mga kapatid na pagkumanta, halos namumove ka, naiiyak ka. Kasi nilalagay nila sa puso yung kanilang ginagawa. Yung tumutugtog. Nararamdaman mo rin kasi kung may attachment sila doon sa kanilang ginagawa. Ang ibig sabihin pala ng attachment, malalim na pagmamahal, strong feeling of affection for something. You must have that strong feeling of affection to your ministry, to your talent, to your gift. When you sing, when you play instrument, put an attachment para gumanda ka. May kasabihan nga, sa lahat daw ng ginagawa ng tao, samahan mo ng puso. Kaya nga sabi ni Paul sa Acts 20:24, ano daw sa ministry? Ano ang wika niya? I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord has given me. The task of testifying the good news of God's grace. Kaya ano sabi niya? I consider my life worth nothing to me. Hindi niya kinonsider na mahalaga yung kanyang buhay. He loved his ministry more than his life.
Dahil pag mahal mo ang Diyos, hindi ka mahadlangan ng maraming bagay, ng takot, ng kaba, kahit ng mga tiisin sa paglilingkod. Kaya si Paul, yan ang sabi ni Paul. 2 Corinthians 11:24 to 28, nandyan yung in-enumerate niya ang lahat ng kanyang hirap. Pero isa lang, ang nagbibigay kaaliwan sa kanya sa lahat ng hirap na ito, ng puyat, ng gutom, ng pag-uusig, ng mga panganib sa dagat, panganib sa bayan, panganib sa mga kababayan, all kinds of dangers, pati yung mga bandido, mga pirate. Pero ano sabi sa verse 28, yun ang napakaganda. Sa sinabi niya sa verse 28, besides everything else, I face the daily pressure of my concern for all the churches. Lahat ng mga hirap na yon ay baliwala sa kanya. Pero ang pinakamalaking concern niya ay tungkol sa mga iglesia. May mga kapatid, nasa trabaho na ang ginagawa ay yung ministry niya. Kaya yung may mga kapatid na in charge sa records, nasa opisina, sige, ang ginagawa ay hindi na yung trabaho nila ang main. Halos sideline na lang yung trabaho. Bakit? Minahal nila yung ministry. Pero pinabayaan ba sila ng Diyos? Yan pa yung mga kapatid na napopromote. Yan pa yung mga kapatid na gumaganda pa ang kalagayan. Bakit? Sapagkat totoo ang salita ng Diyos. Pag minahal mo ang ministry, mamahalin ka rin ng ministeryo mo. Kaya, if you love your ministry will love you back. Ang ibig sabihin niyan, that your ministry will love you back. Yung mga ginagawa mo sa Diyos will make a way para ikaw ay lumago at matulungan ka ng Diyos sa iyong mga endeavor, sa iyong mga pagsisikap. Kaya, in everything we do in the church, you are singing, you're playing instrument, put your heart on it. Magkaroon ka ng attachment doon. Kaya nga sabi ko nga kanina, ano yung kasabihan? Sa lahat ng gagawin, lagyan mo ng puso. Naalala ko si Brother Dennis Feriol, yung panganay na anak ni Apostol. Nung siya ipadala sa Hong Kong for concert, ni-request na rin ng mga kapatid na mag-speaker siya doon. First time niyang gagawin yon, tawag sa kay Apostol. Sabi niya, Tay, ano bang gagawin ko? Pinapa-speaker nila ako. Kung baka humihingi siya ng outline nung sasabihin. Ano lang ang sabi ni Apostol sa kanya? Speak from your heart. Salitain mo lang yung nasa puso mo at tutulungan ka ng Diyos. Kaya, put your heart on it. When you speak the Word of God, speak from your heart. Bakit? Inilagay na ng Diyos sa puso mo yan. When you love your ministry, nasa puso mo yan, masasalita mo, maaawit mo, mapiperform mo ng mabuti ang iyong mapiperform mong mabuti ang iyong mga gagawin in singing, in playing instruments, in hosting, or anything, pag-i-edit ng music, pag-i-edit ng video, pag nilagay mo yung puso mo doon, ang Diyos, hindi ka pababayaan. Bakit? Minahal mo ang Panginoon. Minahal mo ang ministry mo. Yan nagmamahal sa ministry na tinanggap niya, minamahal din ng Diyos. So if God made you an amazing singer in the church, sing for Him, sing with the heart. If you are an instrumentalist, use it to honor God. Play that instrument with the heart. Kaya ano po ang payo ni Apostle Paul sa Colossians 3:23-24? Whatever you do, work heartily as for the Lord and not
for men. Knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward, you are serving the Lord Christ. Kaya whatever you do it heartily, na may buong puso sa Panginoon, hindi sa tao. Kaya pag kayo umaawit, hindi kayo sa tao kumakanta. Sabi nga nung isang exhortation, nung isang MC, we have only one audience whenever we sing, whenever we play instrument, whenever we perform in the stage. Sino lang ang ating audience? Ang Panginoon sa langit. Lahat kasi tayo partakers, pati yung mga nasa congregation, partakers yan. Kaya mga kapatid na narito sa music camp na ito, let's continue giving ourselves to this great ministry of the church. Malaking ministry ito. Music ministry is indeed a great ministry in the PMCC Fort Watts. Ngayon, bilang mga kabahagi dito, how can we minister our enriched talents and gifts? Use your ability that God provides. Give your availability. Be available always. And have an attachment to that stewardship that you receive from the Lord. Kaya, pag ginawa mo yung bagay na yan, makapaglilingkod ka sa mga kaloob na pinalago mo para sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sapagkat alam namin sa music camp na ito ay hindi matatapos ang camp na ito nang hindi kami nasangkapan ng mga bagong kakayahan, ng mga ambag ng paglago sa aming mga ministry, especially sa music. Pagpalain mo po ang mga singers sa iyong iglesia, ang mga choir directors, ang mga musicians, ang mga instrumentalists, ang mga video and audio editors. Pagpalain mo po ang kabuuan ng music ministry ng Goodman Music. Lalong-lalo na po ang kanilang mga tagapanguna. Ikaw, O Diyos, ang magpapala sa lahat ng kanilang ginagawa. Pagpalain mo po ang lahat ng mga kapatid na naabot ng pagbubulay na ito at ang ilang pang mga bahagi ng music camp na ito. Salamat po. Ito po ang aming pagpapasalamat at pagpupuri sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon minsan pa. Maraming salamat po sa pagkakataon na kayo po ay aking napaglingkuran sa seminar na ito. Naway maging malaking ambag ito sa ating mga ministry, especially sa music. God bless you all.